Hello and welcome sa panibagong episode ng Katarantaduhan Podcast. This is your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. It's your girl, Carla. And ito na naman po ang part 4. And sorry guys, I keep leaving you guys hanging. Kahit yung mga co-host ko na bad trip. Hindi po namin alam to ha. Sa'yo. Nai-stress po sila kasi hindi nila alam na sila mismo, tulad nyo, hindi nyo ina-expect na meron palang part 1, part 2, Panay part 3. hula ng hula. Ang dami ko nang sinabi na baka ganito, baka ganyan. Inaway ko na si girl. Mukhang kompleto naman pala yung story. Pero Bilisan kasi, na. okay, so Excited na ako. ito na, final na po talaga. Pexman, Cross My Heart. Final na yan, ah. Final part 4 ng kwento ni Breeze. So, before I start, I acknowledge na ito po ay sourced from Reddit. Subreddit na may confession ako. So, ready na? Ready na ako. Confession. Healing feels like Sunday laundry, not fireworks. I've been meaning to write this. Not for her, not even for you. But maybe for the version of me that needed someone to say, you're allowed to leave even when you never got the goodbye you deserved. This is the final part of a story I did not expect to unfold. From casual classmates to silent questions. To coffee that felt like a trap I walked into willingly. To a bus ride to nowhere. Kung pinakinggan mo yung parts 1 to 3, you probably already know. She was that kind of person. The kind who doesn't knock when she enters your life and the kind who doesn't say goodbye when she leaves. It's been a while since Baguio. Wala nang bagong messages, wala nang emojis, wala na siya. At oo, nakablock pa rin ako. Hindi na ako umaasa. Pero minsan, memory has its own ways of lingering. Kahit tapos ka na, eventually, napagod na rin ako. Hindi biglaan, hindi dramatic. Wala ring self-love era na may malakas na music sa background. Healing for me came like Sunday afternoons. Mabagal, tahimik, habang naglalaba. Habang binibilad yung mga alaala na dati ay basang-basa. May mga araw na hindi ko na siya naiisip. Tapos biglang, maririnig ko yung I turn to you sa commute. O makakaamoy ako ng pabango na parang sa kanya. At doon ulit ako mahuhulog kahit sandali. Pero ngayon, alam ko na kung paano umahon. Hindi ko na kailangang i-replay lahat. Alam ko na ang ending. Wala ngang ending. At minsan, yun na rin pala ang closure. No dramatic confrontation, no last coffee, walang sagot, walang I'm sorry. Just me, folding clean shirts, cleaning my flat, lifting some weights, texting people who reply because they actually want to. One night, I was cleaning my old inbox. Nakita ko pa yung messages niya, yung puntahan mo ko, yung kissy face emoji, yung mga haha at same na dati ay parang lifeline. Tinignan ko lang, hindi ako nag-screenshot, hindi ko rin dinelete. Sinara ko lang ang phone ko. Because sometimes, the bravest thing you can do is nothing. Not reach out, not beg, not wait. Just breathe and leave it. She was the storm, and I let it soak into everything. But lately, I've been finding warmth again. If you've ever been someone's breeze, or if someone ever made you feel like a ghost inside your own story, I hope this reminded you, you are not unfinished, you are not disposable, and you don't need someone to return just to prove you mattered. You were real, you loved sincerely. That's more than enough. End of the confession. So binigyan na ba kayo ng closure? Well, I guess, binigyan mo kami ng closure. Pero it's not a closure. You Na wanted. Yeah. Pero it's a good Closure. ending. Yeah. Unless Para- may part 5. Tama na. Joke lang. Migil ka na. I mean, it's a good ending para sa kanya. Kasi at least hindi siya yung tao na iniisip ko kanina na Parang pag tayo. kumalaw. I know. Parang tayo na pag kumalbit ulit. Di pala siya marupok. Hindi siya Yeah. katulad natin na isang Talagang- lang. Isang bibigyan. kalabit lang, Babalik. Talagang alam niya. Pero kasi, ang tagal din siguro. Kasi sabi niya, Yeah, for sure. it's been a while. Like, imagine, kasi nandun pa rin yung mga lingering thoughts na maaamoy niya yung pabango. Yeah. Pag Yeah. tumugtog yung kanta ni Christina Aguilera na
I turn to you. Yeah. Alam mo yun? Like, alam mo yung mga ganong memories na na-attach sa'yo Oo. when you were with someone else before? Yeah. Na parang, oh shit, parang ito yung part ng buhay ko. Yeah. Ito yung kasama ko. Ito yung ginagawa ko. So, may mga ganong memory Oo. di ba? Dami makaka-relate dyan, lalo sa mga amoy ng pabango. Totoo. Hindi Yun, mo, totoo pag yun. naamoy mo yung pabango talaga, Parang papaling ka, parang grabe. dito siya. 2013. Parang Oh, gano'n, di ba? Yeah. Pero, ang talagang reaction ko lang, like, literally guys, ako yung unang nakabasa nito eh. Kasi ako yung pinost ko to sa TikTok. Then obviously, nung nabasa ko yung last, kasi there's still like, yung hanging thoughts na, okay, may part 4 pa. Yeah. Meron pa to. Puta, tapos nakita ko yung ending na ganito. Yung reaction ko lang talaga, tang ina, that's it. Yeah. Kasi umaasa, like, alam mo, bilang Pinoy, ang hilig natin Oo, sa teleserye. Oo. Ang hilig natin sa happy ending. Of course. Ibang happy ending na yung ginagawa ng Pilipinas. Pero ito, Uy. wala eh. Ibang happy ending eh. Ang lala lang kasi, pero yung talagang tumatak sa akin, dito sa last confession, itong part na to, yung part 4, na talagang nag-stick sa akin, even though hindi naman siya applicable sa akin. Kundi, kasi parang nilagay ko na yung sarili ko kay Breeze na sa sobrang galing niya magsulat na parang ramdam na ramdam ko Yeah. yung words. You know what I I mean? Yung emotions mo na-evoke talaga. Yeah. Ito yung tagos para sa akin. Sabi niya, habang binibilad yung mga ala-ala na dati ay basang-basa. I know. Like, Ang galing-galing niya lang talagang magsalita. I mean, magsulat. Magsulat. like, imaginein mo yun. Like, totoo na binibilad yung mga ala-alang dating Yeah. basang-basa. So, ngayon tuyo na. Yeah. Yeah. Alam mo, sobrang galing niya kung paano siya napikot ni anong pangalan? Ni Si B? B. Oo. Ganun niya din tayo pikutin ngayon. Oo nga, actually. Totoo. Diba? Like, damang-dama ko yung, like, kahit hindi naman ako niloko ng partner ko. Mhm. Damang-dama ko na parang niloko din ako. Ako nasasad talaga ako habang binabasa. Aww. Kanina pa ako ng ganun. Oh. What the fuck? Diba? I know. Kaya, tas ito pa yung isa na sabi niya, and you don't need someone to return just to prove you mattered. Yeah. Like, parang at that point, parang, holy shit, self-love, Yeah. self-worth. Parang, yun to eh, the next parang level. dadating ka sa point na, sige, hanggat kaya ko pa, Yeah. magbibigay Yeah. ako. Pero there comes to a point na parang, sabi nga niya, wala ka nang ibang magagawa but rather do nothing. Yeah. Sa ganitong sitwasyon. And maybe, just maybe, yung mga pagkakataon na to, yun na yung best option na pwede Yeah. mong gawin. Totoo yan. Like, ano pa bang pwede kong gawin kasi parang ginawa ko na lahat eh. You know what I mean? Like, kayo, anong tingin nyo doon? Like, would you guys do anything else besides that? Or, Maghahabol. Joke lang. Joke lang. itong sis, Hindi. Joke half lang. bitch or half man. Yeah. Knowing you. Charot. At least, parang Eman, alam mo, hahabulin ka kapag ka naman kay hindi mo to. Hindi. Alam niya na non-negotiable ko. That's it. Talaga No ba? cheating. Hindi naman mag-cheat. Okay. Ano ka naman? Sorry lang, nasa Grabe. isip kong pag-break ka namin eh. Yeah. Pero kayo, like, sa tingin nyo, kayo yung tipo ng tao na magsisettle na lang sa I won't do anything anymore kasi that's it. I'm done. Ayun na Like, yun eh. pagod Parang, na Yeah. ako. nabigyang parang sagot na yun na, okay, wala. Yeah. Parang, Mm. sige, go. Bahala ka na lang. Yeah. Minsan 'di ba Wala sabi na. nila yung Yun na yung closure. yung silence mo, Mm. i-silence ng taong hinihintay mong sumagot is already an answer. Yeah, correct. Oh my God, Bella, you just triggered something in me. Oh my God. Ano Yeah. naman? Yeah. I don't want to speak on this, but yeah, I was waiting for a text. Akala nung nag-text sa akin, hindi ko na seen. And I'm like, alam ko na. Yeah. Mamaya ko na sabihin off-cam. But, Okay. pero alam ata ni Bella yung sinasabi ko. Maybe. Yeah. Excited na ako, John. Hindi. Ito, confession talaga to yung sa akin. Ibabaw rin yung malaman yun. Oo. Alam lang yun. Yeah. Pero talagang sadyang pinaasa lang siya, no? Oo. Nilaro talaga. Alam mo, may gusto ako na sinabi niya dyan sa part 4. Yung the bravest thing You can do is do nothing. Do nothing. Yeah. Yeah. Yeah, because sometimes the bravest thing you can do is nothing. Not reach out, not beg, not wait. Ang Yeah. galing niya. Totoo naman. Just breathe Hindi siya naghabol. and leave it. Yeah.
paano mo habulin? Nakablock ka din. I know. Hindi, pero alam mo Kung yun talagang talaga. ano ka, di ba? Yeah, yun, just breathe and live well. Yeah. Parang, alam mo, it takes a lot of courage to start True. again. True. Yeah. Alam mo Totoo yun? naman. To want to breathe, to want to live after what happened to him. Yeah. It's a big thing. So I guess Oo. talagang To grabe find yung courage niya. to find that meaning, to Yeah. to be able to start again, sabi mo nga, like to start anew. That's actually true. Yeah. Sobrang hirap na. Like Yeah. sa inyo ba, let's for example, nagkaroon kayo ng mga previous relationships, obviously kung nag-end yun, ganun din ba sa inyo? Hirap kayo nag-move on or paano? Ikaw, Bella. Una ka. Ako hindi. Kasi hindi naman serious talaga. I mean, kasi bata pa naman ako, high school ako. Though matagal din naman kami. 3 years, 4 years. Only, ang tagal nga. Pero I feel like mababaw kasi yung relationship. Hindi siya yung talagang malalim na ang dami namin pinagdaanan. I think ang pinagdaanan lang namin wala high school ganaps lang, selosan, mga ganun lang. Oo. Pero hindi siya yung kailangan ko mag-move on ng matagal. I feel like hindi ko kinailangan mag-move on from that relationship. Pero yung current relationship ko, pag kami nag-break, ilayo ng pagkalayo-layo. Knock on wood. Knock on wood. Yeah. Oy. Yeah. Hindi na ata ako uuwi ng Pilipinas. Dito na lang ako. Oo. Talaga ang trabaho ko siguro dito 5. 24/7. Para lang makalimutan mo siya. Totoo sinabi mo kasi kung sa mga batang relationship, tas yung mga ganap lang ng mga inuman versus yung serious, mature relationship mo, kung saan dumaan kayo talaga sa hamon ng buhay, Yeah. dun mo masusubok yung commitment nyo sa isa't isa Yeah. talaga. Especially LDR. Yeah. Diba? Yeah, ang hirap. Yeah. Ikaw naman, Ate Carla, nahirapan ka ba mag-move on dun sa previous mo before sa current mo? Ako Or- hindi kasi yung una ko ng parang high school bata pa, ganyan. Parang ganun din. Pero matagal din. 1 year ata. Oh, that's, Tapos I mean, yung okay. sunod ko, hindi naman ako gaano nahirapan kasi parang may reason naman ako. Nag-cheat? Walang cheating. Okay. Ito, yung ngayon, itong sa amin ni Paz, Mm-mm. ganyan na kay Bel. Kasi ando na kami sa, yung relasyon namin, hindi na lang yung, Hindi na mababaw. like, ando na kami sa, nag-iisip na kami ng future namin. Yeah. Yeah. Diba? Parang, Yeah. kung ito yung matatapos na relasyon namin, parang hindi ko din alam kasi ako, sa totoo lang ako, kami parang sinasabi ko kay Paz na sure na ako sa'yo, parang ikaw at Yeah. ako Yes. sa huli. Yes. Paano ka pa magsisimula? Yeah. Diba? Paano ka pa magsisimula uli kung yun ay nakatatak sa Totoo. isip mo, Yeah. kaya ang hirap. Totoo naman. And I feel like nararamdaman ko yung sinasabi nyo. And to add, LDR din kayo, so mahirap din. Oo. Diba? So, yan yung mga struggles na pag nalampasan nyo, talaga naman, subok talaga. Oo. Yung tibay ng relasyon. Yeah. So, yun yung mga relationships na pag awa ng Diyos, knock on wood, parang hindi nagkatuluyan, talaga namang mahirap Yeah. Sakit. kalimutan. 'Di ba? And plus, syempre, dumaan kayo dun sa maturity. Yung may maturity, hindi naman ako love doctor ha. Parang, alam mo yun, kasi parang nasisense ko gusto ko yung sinabi mo na nagpaplano na kayong dalawa ng Yeah. future. Kasi para sa akin yun na pag nakikita mo na yung tao sa future, I feel like that's it. You're settled with someone na you wanna be with. Yeah. Yung ganun. And honestly, pag gaganto relationship, hindi lang siya yung pagpaplano na mababaw. Kasi tayo sa mga high school natin, mga jowa, Yeah. plano, ilang gusto mong ganun lang anak, naman eh. tayo sa future kasal. Pero ngayon kasi yung plano is, plan na talaga, like, ito na yun. Yeah. Yung kasal nyo, legit na. Bel, Mm. patunay ka kung paano ako magplano ng kasal I know. namin. Nasa Shopee na yung mga naka-add to cart na lahat Hindi yung sa mga gagamitin pagmamayabang, niya. ready na. Yeah. Yung mga list ng guests namin, ready na. So, Yeah. ang plano kasing sinasabi ngayon is talagang ito na yun. Like, Yeah. legit. And, Siya na yung end game ko. oo. Yun, ang ganda. And talagang Exactly, ready endgame is the ka word. na. Ready Yeah. ka nang gawin to. Ready ka nang i-commit to sa family mo. Hindi gaya noon na, Emily lang, anong gusto mong pangalan ng anak I natin? know. Charlotte. Diba? Actually, bakit ayaw nyo ng Carlota? Social kasi yung Charlotte. Charlotte. Yeah. Charlotte! Yeah. Pero even though na parang going back kay Paz, kay Breeze. kay Breeze pala, sorry, kay Breeze. Kahit hindi naging sila, parang sobrang deeply talaga siya in love
Yeah. Alam mo yung mga ganong type of love na hindi man naging kayo, pero yung tipo nga nung kanya is yung something na akala mo yung pinag-uusapan nating mature relationship na pag nasira, ang hirap makamove on. Parang ganun yung kanya even though wala pa silang naging thing or relationship. Like parang in the span of what? I don't know. Yung part 1 and then 3 months later, Ortigas, nag-coffee sila. And then the following day, Less than a pinapunta year? siya ng Baguio. And then sinabi niya dito sa part 4 after a while, since na last nung sa Baguio. So let's just give it a year. A year. Yeah. So, ibig ko sabihin, ganun lang kabilis lahat ng pangyayari but yung epekto kay Breeze is parang sobrang Yeah. yung impact. Lalim. Oo, yung lalim, Alam di ba? mo, grabe yung nangyari sa kanya. Tinalo pa niya yung 10 years na Diba? magjowa. Kasi isinabit siya eh. Hinang siya. I know. I think yun yung pinakamasakit eh. Oo. Kaya Yung- ng ano eh. Yung mga sagot na, ang sagot sa'yo is, kundi tanong, silence. Yeah. Walang sagot. Yun. Sa tanong. Imahin. Kaya mas yung mahirap yun maganda kasi, Diba? yung itinadhana pero, pinagtagpo Oo. pero hindi itinadhana. Di ba? Ano sasabi mo, Bella? Like kasi pag hinang ka, parang kahit pa walang nangyayari sa relationship nyo, lumalalim kasi nga umaasa ka eh. Oo. Doon siya nasaktan eh. Oo. Sa pag-asa niya ng umasa na. Yeah. Kaya siya lumalim. Ending wala. Sobrang nonchalant niya pa rin daw. Kasi from the beginning. I know. Siya yung sobrang chill na guy na like, nonchalant siya sa part 1. Even sa pag-move on, nonchalant pa din siya eh. Like, chill guy. Like, kasi kung ako as a guy, nung ako na-broken ako noon talagang, like, hindi ko to pinagmamalaki na nakakatawang ginawa ko. Like, talaga noon, siguro for context lang, siguro worst na nangyari sa akin was nahuli ko yung ex ko sa sinihan. May kasama sa kotse, iba. And nakita ko siya, like, sa parking lot. Anyway, that's it. Tas sobrang sakit noon at that moment. And then, syempre, sinundo ko ng tropa. Nag-drive around kami para lang makalimot. Tas sabi sa akin, syempre, noon talaga, wala na akong pake. Kung magmukha akong tanga, magmukha akong nakakatawa. Sabi sa akin, isigaw mo. Sigaw ako. Nandun kami sa nest. Anong sinigaw mo? Sabi ko, tang-ina. Tapos yung pangalan niya, tang-ina mo. Ganun. Siguro mga 3-4 na beses. Habang tumatakbo kami sa may polo park. Totoo. Like, yun eh. Parang kasi yun yung ibig sabihin na parang in a natural way. Or sad siguro, bata pa ako nun. Kaya ganun yung atake ko. Tas inuman, ganun. Para lang alam mo yun, yung tas para ako sirang plaka pa ulit-ulit. Lahat ginawa ko ganun. Pero si Breeze, paglalaba. Yeah. Pagtitiklop ng clothes. Siguro it also comes down to age and maturity. Na mas pinili niyang maging productive. Yeah. Naglilinis siya ng flat, ng apartment niya, nag-gym siya. Siguro kung ako mababroken ngayon, which is wag naman sana, siguro gano'n na lang din. Like, gagawin ko yung mga bagay na ma-occupy yung isip ko. Pero yung parang magwala pa ako, hindi na. Pass na ako doon. Tsaka yung mga tao naman, kanya-kanya naman tayo ng way eh. True. Para tayo mag-move on. Totoo. Pero believe ako kasi sobrang nonchalant niya. I know. With everything. Like, ang ganda nung title niya, uulitin ko lang ulit. Sa parang healing feels like Sunday laundry. Yeah. Not fireworks. Ang galing niya talaga na Not fireworks, di ba? Parang kasi nga pag Sunday, di ba? Alam niyo yung feeling na papasok ka ng Monday, so chill ka lang ng Sunday. Like parang slow. Yeah. Diyan ka lang. Ay, can't relate. Di ganyan ang Sunday sa bahay I know. namin. Yung Sunday laundry namin, sobrang stressful. Ang lala. Grabe ang nanay ko. Siguro kailangan mong matuto kay Breeze. Yeah. Magpa-seminar Yung ka nanay siguro. ko, kailangan ng seminar kay Breeze na dapat relaxing ang Sunday laundry. Yeah. And another thing is, I think despite the fact na nasaktan siya and trying to move on, I think mahal niya pa din. You know why? Oo. Binalikan niya yung inbox, Yeah. pero hindi niya dinelete. Dinigit. Iniwan niya lang doon. Para siyang alam yung treasure box. Yeah. Like pag nag-break kayo, ilalagay mo lang sa isang kahon, shoebox. Parang ganun yung ginawa niya. So I feel like meron pa ring part si B na nag-occupy sa puso niya. Or portion sa utak niya na nagli-live si B ng rent-free. Grabe yung impact ni B sa kanya, no? Yeah. And to think, like, babalik ako yung sinabi ko sa inyo, hindi naman naging sila. Mhm. Na talagang mature, committed relationship. Yeah. Like, wala nga eh. Walang... Grabe yung pagmamahal niya doon. Grabe siya magmahal.
si Breeze, Kawawa. Nakawa ko sa kanya. I know. I just hope na makahanap siya ng someone na kayang ibato rin sa kanya. Yung Yeah. ganong klase ng yung kayang i-reciprocate. Reciprocate. Like, yung parang babalikan ko nga yung sinabi ko kanina sa ibang episode na pinil natin is, don't settle for someone less and humanap kayo ng someone na kayang tapatan or kayang higitan Higitan. yung pagmamahal na binibigay Correct. nyo. Di ba? And sana makahanap siya ng ganun. Mm. And yun lang. Kasi I don't know what else to say kay Breeze. Kasi parang, ano pa bang masasabi niyo Tsaka kay Breeze? baka ganun lang talaga kalalim ngayon yung parang pagmamahal niya, yung heartbreak niya. Kasi hindi pa siya nakakahanap ng someone to shower his love. Alam mo yon, yung wala pa siyang mapagbuhusan. So, dito right now, siguro nafe-feel niya na sobra siyang like in too deep. Like, sobra siyang broken-hearted. Pero once he finds yung tao na talagang pwede niya ng pagbuhusan at kayang i-reciprocate kung ano ibinibigay niya, maybe, just maybe, yung pain na nararamdaman niya dahil sa ginawa ni B is bigla na lang siyang parang, it's not that painful. Oo. It's just that, A phase. like mali lang talaga, hindi lang talaga siya. And maybe, kaya ko na experience yun, is for me to appreciate kung ano ang meron ako. Exactly. Diba? Ang ganda ng Appreciate it more. Yeah. Ang ganda nun. Ang ganda nun. May madagdag ka doon natin, Carla? Wala. Maganda yung sinabi mo nga. Kasi I feel like, doon ko na-realize sa sinabi mo actually just ngayon lang na maaring may feelings din talaga si Breeze as far back as high school. Kasi sabi niya, casual classmates, di ba? But then, yung emotions niya na yun na let's say, it's just there. Like say, at the back of his head. Tapos, parang pumasok ngayon si B sa picture na parang, okay, in-entertain niya si Breeze, tas na-trigger na, what the fuck, all along, may gusto pala siya sa akin. Yeah. Tapos, deep inside ni Breeze na meron siyang emotions or feelings for her pero hindi niya ine-entertain kasi nga feeling niya, I'm just a wall on the fly. Sino ba ako para, ano ba ako sa kanya? Like, parang, I'm just a nobody. And yun yung siguro feeling na, alam mo yung na-ferment ng matagal. Yeah. And then biglang boom. Yeah. Pumasok na ganun. So, maaring matagal na niyang minamahal si B as early as high school. Pero hindi niya ine-entertain until dumating yung pagkakataon nung nagka-reunion. and yung sunod-sunod. You know what I mean? Yung ganung Yeah, pagmamahal. I get it. So, yun lang. So, actually after all this, ang gusto ko na lang mangyari is marinig yung panig ni B. Bibi. Ako din, excited na akong marinig yung kanyang side. Like, ano kaya talaga yung nangyari sa kanya? Like, kung mag-speculate tayo, kasi well, sa part 3, nag-speculate na tayo na baka nagkaayos sila ng kung may jowa siya or talagang may nangyari na ang nag-scene nung ano is nakita nung kanyang jowa. Charot. yeah, or baka buntis pala si B, hindi natin alam. Sino nakabuntis though? Yun nga, hindi natin alam sa side niya, kaya nga B ang tawag kasi nabuntis pala. Ano ba? B as in buntis pala. Wala kasi man lang siyang paliwanag. Yeah. Okay, black, bye. Kaya B kasi binlock. Ay, baka nga. Galing mo sa ganan. Diba? Kaya pala B, binlock. O ito guys, kung kayo naman, gusto nyo rin talagang malaman ang sagot ni B or ni Campus Crush, i-petition natin yan. Kasi sigurado naman ako, makikilala niya kung sino si Breeze. Kahit sabihin natin anonymous confession to, I feel like kilala niya kung sino si Breeze. Alam mo yung sa sarili mo eh. Yeah, kasi ikaw yung nagpalayaw eh. Provided na yung ginamit na Breeze na pangalan ng sender is Breeze talaga yung palayaw na binigay sa kanya or code name. So, i-comment nyo sa comment section, B, ano na? B, please, Yan. magsalita ka na. Gusto Neneng ka B. naming marinig. Neneng B, ano na? Like, i-comment nyo, B, ano na? Hopefully, mabasa ni B, tapos siya'y mag-provide ng kanyang side of the story. Baka sakaling sumagot si Neneng B. Or kahit friends ni B, baka gusto Uy, niyo. oo nga. Yung kasama sa cafe. Oo. Ate yung kasama sa cafe, Sa part baka 2, gusto yeah. mag-comment. Ate girl na nagtanong kay Breeze kung siya ba si Breeze, baka naman. Oy, sino ba yun? Baka naman meron kang pwedeng spill na tea. Para naman mabigyan naman kami ng closure kasi let's given na. Sabihin na natin totoo yung hinala namin na niloko nga si Breeze. But please, confirm mo lang na nangyari nga talaga yun. And pag nangyari yun,
matatahimik na kami. And yung sambayan ng Pilipino. Kasi sigurado ko lahat ng tao dito na-hook eh. Yeah. Kasi yung mga co-host ko nga na-hook eh. I know. Anonymous lang. Hi, friend ako ni B, yung kasama sa cafe. Ganun lang. Ate, baka naman. Yeah. So yun lang naman. And gusto lang talaga namin malaman yung side ni B kasi hindi kami makakatulog nito. And yeah, that's it. It's a very sad ending. At least nasad ako para kay Breeze. At least ang kumpisal natin, hindi bembangan. Nakakapagod eh. Yung favorite mo yun eh. Ano yun? Yung mga ganong confession. Ayoko na ng mga Wholesome ganun. yung Nagbago confession na ako. yun. Gusto ko na lang yung mga gantong Oo chill nga. na ano lang. Yun nga, iko-quote ko nga si paring Eman. Nagabingbang ko yun, sabi ni paring Eman. Yung sa kanyang pagkabas, ang kanyang banggit ng bembang is, pari, nagabimbang ko yun. Yun ang kanyang kwento. Kaya naman tumatak sa akin yun. Well, may mga kumpisal tayo na babalik sa nagabimbang, pero tonight is Pero just... ngayon, chill lang. Oo, Yeah. parang ang saya. Ang ganda nung start ng part 1, part I 2. know. Tapos biglang naging parang... Lagi kaming every time matatapos yung lagi kami nakangana, ha? Lagi Oo. kami nakaha. Alam mo yung ambience na kilig, biglang burol. Yeah. No? Parang biglang nag-grieve na So, I think guys, wala na kaming masasabi. Wala nang takeaway to. Alam niyo na ang takeaway is na-block si Breeze, and basically the bravest thing you can do in things like this is nothing and silence. Yeah, and maglaba lang kayo. Healing feels like Sunday laundry. And definitely self-love, Like, at the end of the day, kung ganito yung mangyari sa inyo, piliin nyo pa rin is yung sarili nyo. Correct. Yeah. Yeah. I agree. Yeah, wag masyadong makinig sa Ben and Ben na araw-araw ikaw ang pipiliin kasi hindi pwede, hindi Walang mag-apply. ganon. Lalo kung hindi ikaw ang pinipili. Walang ganon. Sarili mo. Sa ganitong pagkakataon, medyo baguhin yung lyrics. Araw-araw ako ang pipiliin. Yeah. So yun lang, and sa mga dumadanas nito na nakaka-relate, we wish you well. Maka-recover kayo, maka-move on, and find someone na kayang tapatan yung pagmamahal na meron kayo or higitan. And never, all caps, never ever settle for less. You deserve better. Yun lang. Anything else, ladies? Nope. You said it all. So, doon ko na lang iiwan and mag-iiyakan pa kami dito. So, it's your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. It's your girl, Carla. Until next time, peace.